the Lord. Hallelujah. Pwede na po tayong umupo. Hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat. Shalom, shalom. Amen. Blessed na blessed tayo ngayong gabi. Amen. Dahil dinala tayo ng Diyos. Hallelujah. Kanyang place of worship. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. So, salamat po, amen, sa gabing ito na binigyan tayo ng Lord muli ng opportunity, amen, na maparangalan siya, mapaglingkuran siya through the preaching of His Word, amen. So, para mabawasan naman yung kaba sa dibdib ko, pwede po muna bang magkwento? Amen. Sino po dito yung naka-experience na yung pangalan mo, amen, hinahanap mo pero hindi pala nakalista. Amen. Sino na po yung naka-experience na, for example, ayan, naglabas yung company nyo ng listahan, amen, ng mga employees na magkakaroon ng bonus, amen, na magkakaroon ng increment, amen, and excited ka, iniisa-isa mo, amen, pero hindi mo nakita yung pangalan mo. Amen. May naka-experience na ba ng ganon? Or nag-exam ka at hinahanap mo yung pangalan mo dun sa list of passers pero hindi mo makita. Amen. Or nag-apply ka sa isang job opening, amen, pero nung lumabas yung listahan ng mga shortlisted, hindi ka nakasama. Amen. Di po ba nakaka-frustrate? Amen? How much more kung yung pangalan mo sa aklat ng buhay, hindi nakalista, mas nakaka-frustrate. Amen? So I remember one of my experiences. Amen. So ayan, pagka-graduate ko ng high school, excited ako. Amen. From our province sa Aurora, pumunta ako ng city para mag-college. Amen. So nagpunta ako sa Olongapo City. Then, una kong pinuntahan yung school na gusto kong pasukan, yung school kung saan gusto kong mag-aral, amen, ng college. Pinuntahan ko yung City College doon, semi-private, para syempre makakuha ng scholarship at makakuha ng scholarship at ano pa ba yung purpose ko? Wala lang, kasi yun ang parang pinakang magandang college nung time na yon doon sa Olongapo. Ang pangalan noon ay Gordon College. Amen. So nag-entrance exam ako. Naalala ko pa ang hirap-hirap ng exam. Amen. Meron pang mga puzzle-puzzle, nakakalito. Pero after ko mag-exam, so I was advised na bumalik on a certain day para sa result. Actually, on that day na bumalik ako, na-surprise ako kasi ang ganda naman ng result ng exam. Amen. Umabot pa sa point na kinuha yung result ng exam ko nung dean ng College of Nursing, tapos pinipersuade niya ako, pinipilit niya ako na kumuha ng nursing course. Amen. Pero syempre, nirefuse ko kasi wala naman doon yung interest ko. Amen. So, ayan, nag-enroll na ako, fill up ng form, and nag-apply ako ng scholarship. Amen. Nag-apply ako ng 100% scholarship. Amen. Yung confidence, level of confidence. Amen. Kasi nga, di ba nung nag-graduate ako ng high school, qualified naman. Amen. Pero to my disappointment, I was given a bad news na hindi daw ako makakakuha ng full scholarship at kahit na 1% na discount sa tuition na hindi ako makakakuha. Alam niyo po kung anong reason. Amen. Alam niyo po ba kung ano yung reason na sinabi nila sa akin? Kasi daw, hindi daw ako resident ng Olongapo City. Amen. So, sa madaling salita, na-reject ako. Amen. Hindi ako napabilang, amen, sa mga qualified na pumasok sa college na yon. And at that time, I was very frustrated kasi naman buong fourth year college ko, pinapangarap ko, ine-envision ko na dito ako mag-aaral sa school na to, dito ako gagraduate. Amen. Pero buti na lang, sa mundo lang tayo nare-reject. Amen. Pero sa langit, your name is registered. Amen. Your name is written. Amen. Sabihin po natin, my name is registered in heaven.
Amen. So sa madaling salita, hindi ako nakapag-college doon. And sa St. Benilde ako na-accept. Doon na-accept yung scholarship application ko and doon ako gumraduate. Amen. Of course, amen, kapag ka merong kino-close na door si Lord, amen, alam natin na merong mas magandang plano, amen, para sa akin at para sa inyo. Amen. Sabihin mo o sa katabi mo, okay lang na ma-reject ka dito sa lupa basta sa langit. Amen. Registered ka. Amen. So ayan, dahil na medyo nabawasan na yung aking kaba, let us proceed na po for our topic tonight. Amen. So when I was studying our theme, nag-reveal ang Lord ng 3 points, amen, sa akin kung bakit we should rejoice on our salvation. And yun po yung isi-share ko sa inyo tonight. Amen. Pero bago tayo pumunta sa exciting part, amen, let us analyze first, let us examine, let us scrutinize, amen, himay-himayin natin, amen, para lalo nating maintindihan yung theme verse natin for this month of May. Amen. Sabi dito, sa binasa natin kanina, sa Luke 10:17 to 20, when the 72 disciples returned. Amen. So, ang napansin ko dito, bakit kaya importante to specifically state here, amen, kung ilan yung disciples na bumalik. Amen. Pwede namang in general, the disciples returned. Amen. Pero hindi. Specifically, in-indicate dyan, 72 yung bumalik na disciples. Bakit mahalaga para sa Bible, amen, na clearly indicate kung ilang disciples ba yung bumalik, amen, para malaman nating mga readers, amen, kung lahat ba ng sinend ay bumalik. Amen? If you can remember, amen, di ba sa parable of the 10 lepers, 10 silang pinagaling, pero ilan ang bumalik? Isa lang. Amen. And sa 12 disciples of Jesus, 12 silang tinawag. 12 din silang nag-amen. 12 din silang tinuruan at tinrain ni Jesus. Amen. Pero ilan na lang sila? 11. 11 na lang ang natira. Muntik pa ngang wala eh. Amen. Kasi di ba, nagbalikan sila sa mga dati nilang buhay nung namatay si Jesus. Amen. Pero praise God, by the grace of God, amen, na-restore sila ng Lord nung nag-resurrect si Jesus. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, I will serve Jesus until the end. Amen. So dito, the Bible is informing us kung ilan kaya yung natira doon sa mga pinahayo ni Jesus. So kung babalikan natin yung verse 1 on the same chapter, sabi dito, the Lord now chose 72 other disciples and sent them ahead in pairs to all the towns and places He planned to visit. So 72 yung sinend, 72 din yung bumalik. In essence, walang naligaw, amen, walang nanghina, walang sumuko, walang tupa ang nakain ng wolves. Amen. Kasi di ba nabanggit sa verse 3, sabi ni Jesus, now go and remember that I am sending you out as lambs among wolves. Amen. What does this tells us? In serving the Lord, sa pagsunod natin sa will ng Lord sa buhay natin, in obeying Jesus, we must be very careful kasi there is always a danger. Amen. Laging merong danger. Sabi nga sa 1 Peter 5:8, stay alert, amen. Maging alerto tayo palagi, amen. Huwag tayong tutulog-tulog. Amen. Watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, waiting for someone to devour. Amen. So sa passage na ito, sa Luke 10, nagbigay si Jesus ng ilang examples kung ano ba yung mga challenges na kakaharapin ng mga disciples na sinend niya. Amen. Unang-una ni John,
need for provision. Amen? Kasi 'di ba, inutusan sila ni Jesus, travel light, you must travel light. Huwag kayong magdadala ng money, huwag kayong magdadala ng traveler's bag. Amen? Kahit na extra pair ng tsinelas, huwag kayong magdala. Amen? So ano ang pinararating sa atin noon? Merong possibility, amen, na magkaroon sila ng need para sa provision. Amen. Kasi ang sabi ni Jesus, you must travel light. Amen. Kasi if you travel light, you will travel easy. Amen. Madali ang pagpalipat-lipat ng towns at mas marami kang maaabot, mas malayo, amen, yung mararating mo. Pero ang tendency nun, amen, magkakaroon ng need for provision. But the Lord wants us to trust in Him only sa lahat ng ating mga pangangailangan. Amen. Sa paghayo natin, amen, dapat ang confidence natin, amen, ay hindi sa financial or material, kundi na kay Lord. Amen. Second, na challenge is distraction. Amen. Sabi ni Jesus, do not stop to greet anyone on the road. Amen. Sabi niya, there will be distractions. Maraming haharang sa inyo sa daan. Amen. Maraming magdidistract sa inyo. Pero wag na kayong mag-stop. Amen. Anong sinasabi ni Jesus dito? You must focus on your mission. Amen. Marami dyan, dadalhin ka kung saan-saan. Amen. Pero tayo dapat diretso, amen, sa ating mission, sa pinagagawa sa atin ng Lord. Ano pa? Unpeaceful environments. Amen. Kapag pa naka-encounter tayo ng unpeaceful environment, magulong environment, sasabihin natin, ay, wag na, ayoko na, suko na ako, ayoko dyan, baka magulo dyan sa lugar na yan, ayokong mag-preach ng gospel dyan, amen? Sabi ni Jesus, whenever you enter someone's home, first say, may God's peace be on this house. Amen? So, sinasabi ni Jesus na there will be times, amen, na makaka-encounter kayo ng mga unpeaceful environments. Meron ding mga unwelcoming people. Amen? Sabi dyan, if you enter a town and it welcomes you, eat whatever is set before you. Amen? So, there are chances na merong mga tao or merong mga towns, mga lugar na hindi kayo i-welcome. Amen. You are not welcome here. Amen. Hindi kayo welcome dito na mag-preach ng gospel ni Jesus. Amen. Magiging reason ba yon para mag-stop tayo sa paghayo? No, amen. Di ba po? Meron ding sickness. Amen. Sabi ni Jesus, heal the sick. So makaka-encounter tayo na merong mga sakit na tao. Amen. Kapag ba sinabi ni Jesus, pumunta tayo sa place na to, kailangan nyo ipag-pray yung mga nag-positive sa COVID. Amen. Matatakot po ba tayo? Amen. Sabi, ay wag, baka mahawa pa kami dyan. No, amen. Pupuntahan natin and we will pray for the sick people. Amen. And rejection. Amen. Sino na dito yung mga na-reject na nag-share ng word ni Lord pero na-reject? Amen. Majority of us, if not all, naranasan na to. Amen. Pero magiging reason ba ito para umayaw ka na sa paglilingkod? No, amen. Mas lalo tayong dapat maging on fire, amen. Mas lalo tayong maging nanggigigil, amen. Ini-reject mo ako, mas lalo kitang mamahalin, amen. Mas lalo kitang ipagpe-pray, amen. And there comes verse 17, sabi dito, when the 72 disciples returned, amen, that means they all succeeded in the mission kung saan sila pinadala ni Jesus. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, victorious tayo. Amen. Sabihin mo sa kabila, hindi tayo manghihina. Hindi tayo magsusuko. Amen. Magtutulungan tayo. Ayan yung reason kung bakit nung sinend yung 72 disciples is by pair, 2 by 2. Amen. Para kapag yung isa nang hina, palalakasin ng isa. Pag yung isa nahihirapan, tutulungan ng isa. Amen. Kung nadi-discourage na yung isa, i-encourage nung isa. Amen. And what more interesting here is, hindi lang sila basta bumalik. They didn't just return, but they joyfully reported to Him. Amen. With joy, nag-report sila kay Lord. Amen. Even though they went through different challenges, they returned with joy. Amen. They served the Lord with gladness. Nang walang complaining, nang walang grumbling. Amen? Walang bumalik na puro angal at puro reklamo yung bit-bit. Amen? Lord, ang layo naman ang pinapuntahan mo sa amin, pagod na gutom na kami. Amen? Lord, doon naman sa pinapuntahan mo sa amin, ang daming may sakit.
buti na lang, hindi ako nahawa. Amen, doon naman sa pinapuntahan mo sa amin, Lord, ang gugulo ng mga tao, nireject kami, hindi kami winelcome. Amen. Walang bumalik na disciples na ganoon ang bitbit. Walang no one complained of the fatigue of their journey, nor the opposition and discouragement they met with, but they rejoiced in their success. Amen? Praise God dahil walang mareklamo dito. Amen! We are all serving the Lord with joy and gladness. Amen? May hihirapan tayo. Yes, we will encounter challenges. Oo. But we will always choose to face it with joy. Amen? Mas pipiliin natin na i-consume yung time and energy natin to look for a solution kung meron man tayong challenge na na-encounter. Amen? Instead of complaining and grumbling. We will always choose to focus dun sa fact, dun sa katotohanan na yes, it can be challenging. Amen? But we are glad na nagagamit tayo ng Panginoon. Amen? So what else? Ano pa yung napansin natin sa passage na ito? Sabi nila, Lord, even the demons obey us when we use your name. Amen? I find this interesting kasi of all the things na sinabi ni Jesus sa kanila, ang daming instruction ni Jesus. Amen? Pero nung bumalik sila, eto yung nabanggit nila. Amen? Ito yung nakakot ng atensyon nila. At dito sila pinakanamangha. However, nung binasa ko yung buong chapter ng Luke 10, wala naman akong nabasa na kinommission sila ng Lord to cast out demons. Amen. Hindi sila sinabihan ng Lord na i-cast out nyo yung mga evil spirits. Amen. Ang pinaka binigay lang na instruction sa kanila ni Jesus is i-preach nyo that the kingdom of the Lord is near and heal the sick. Amen. Compared nung ang sinend ng Lord is yung 12 disciples, kinomission talaga sila na to heal the sick and to cast out all demons. Sabi sa Luke chapter 9, Verse 1, one day, Jesus called his 12 disciples and gave them the authority to cast out all demons and to heal all diseases. Amen. Pero nung ang sinend ay yung 72 disciples, hindi sila inutusan na mag-cast out ng demons. They were only commissioned to preach that the kingdom of God is near and to heal the sick. Amen. Even then, they did. Amen. Nagawa nila. What does this tell us? Amen. Ano ang pinapakita ng Diyos sa atin dito? Pinapakita ng Lord na when we boldly do what Jesus tells us to do, we can anticipate that He will bless us in ways, amen, that is beyond our expectation. Amen. Basta sumunod lang tayo sa Lord, siya yung magbibigay sa atin ng wisdom. Siya yung mag-a-anoint sa atin. Siya yung magbibigay ng courage, ng boldness, ng power, ng authority. Amen. Alam ko, majority sa atin, if not all, nakaranas na nung moment na hindi pa naman ako tinuturuan formally kung paano mag-pray, Lord. Pero nakapag-pray ako with boldness dun sa LG namin when I used your name. Amen? Or, Lord, wala pa naman akong proper training para mag-exhort ng Rhapsody of Realities or tithes and offering. Pero, Lord, I was able to do it when I used your name. Amen? Or, Lord, yung kaibigan ko, sabi niya, ipag-pray ko daw siya kasi may sakit siya and naka-recover siya when I used your name. Amen? Amazing ang works ni Lord sa buhay natin as long as sumusunod at nagpapagamit tayo sa Kanya. Amen? Sabihin natin, sunod lang ng sunod. Amen. And another thing na hindi natin dapat makaligtaan, we should do the works of Jesus in His name. Amen. Sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Amen. At kapag binigyan tayo ng victory ni Lord, ang glory dapat kay Jesus din. Amen. The disciples didn't take credit for themselves. Amen. Sabi ng disciples, Lord,
Power to ng name mo. Amen. Nagawa namin kasi ginamit namin yung pangalan mo. They knew that it was the power of the name of Jesus. Amen. It's a reminder for us na ang palagi nating itaas, ang palagi nating pasalamatan, ang palagi nating i-credit, amen, ay ang Panginoon lamang at hindi tayo, hindi tao, hindi rin ang church. Amen. Si Jesus lang. Amen. Sabihin po natin, glory to God. Amen. Verse 18, sabi ni Jesus, yes, He told them, I saw Satan fall from heaven like lightning. Sabi ni Jesus, yes, my confirmation. Amen. Jesus confirmed what the disciples testified as agreeing with His own observation na parang nakita niya, amen, nakita niya, literal, amen, na sabi ni Jesus, yes, I saw what you did. Nakita ko kung anong ginawa nyo. My heart and my eyes went along with you. Amen. Kasama natin ang Diyos every time na sinusunod natin siya. Amen. I saw your success and I saw Satan fall from heaven like lightning. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, nakikita ng Lord lahat ng ginagawa mo. Amen. Lahat ng pagpapagal mo, lahat ng pagluhod mo, mga panalangin mo, mga pag-follow up mo sa mga follow-ups at BIPs mo, pag-evangelize mo. Amen. Nakikita yan lahat ng Lord. Wala man nakakapansin sa effort mo, lahat ng yan nakikita ng Panginoon. Amen. Every time na sinusunod natin ang will ng Lord sa buhay natin at every time na nilalakaran natin yung purpose ng Diyos sa buhay natin, ang nakikita ni Lord ay yung defeat. Amen. Ang nakikita ni Jesus ay yung pagkatalo, yung pagbagsak ng kaaway natin dito sa mundo. Amen. Sa bawat pagsunod natin ay ang pagbagsak ng kaaway natin. Amen. Verse 19, look, I have given you authority over all the power of enemy, and you can walk among snakes and scorpions and crush them. Nothing will injure you. Amen. So at this moment, inulit sa kanila ni Jesus at mas lalo pa niyang in-empower yung mga disciples. Amen. He enlarged their commission. Mas pinalawak ng Lord ang power and authority ng mga disciples niya. Amen. Etong mga power na ito, etong mga privileges na ito ay reasons to rejoice. Tama po ba? Amen. Kasi when you have this power and authority, for sure you are always victorious. Amen. Walang room ang failure sa buhay mo. Amen. However, merong but. Amen. Sabi ni Jesus, merong warning si Jesus. Sabi niya sa verse 20, but don't rejoice because evil spirits obey you. Rejoice because your names are registered in heaven. Amen. Ano bang ibig sabihin nito? Mali ba na mag-rejoice tayo dahil napaglilingkuran natin ng Lord? Mali ba na magalak tayo kasi nagagamit tayo para ma-serve ang purpose ng Diyos? Siyempre hindi. Amen. We rejoice kasi ang Lord is also glad seeing us na lumalakad sa Kanyang will. Amen. Kaya nga lang, we have to be extra careful, amen, na hindi ito mag-grow into excess. Amen. Huwag sosobra. Amen. Dapat mas magalak tayo on what God had done for us more than what we had done for God. Amen. We should focus on being grateful on what Jesus has done on the cross rather than our own actions or effort for God. Amen. Dapat yung joy na meron tayo because of the things na nagagawa at nararanasan natin is subordinate lang, amen, sa joy na meron tayo because we are saved. Amen. Because we receive the salvation and because we have eternal life. Amen. Bakit importante kay Jesus na ibigay sa atin tong warning na to? Amen. Because Jesus knows human heart. Amen. Alam ng Diyos ang puso ng tao. Ang tao, merong tendency na maging emotionally intoxicated kapag
nagiging successful siya sa service niya sa Lord. Amen. Sometimes, merong tendency na kapag nagamit ng Lord ang tao in some way, they are arrogantly impressed, amen, with all that they did for God. And dahil doon, nagkakaroon sila, nag-expect sila too much from God, thinking na deserve kong ma-blessed kasi ginagawa ko to para sa Panginoon. Amen. Deserve ko ng favor ng Lord kasi pinaglilingkuran ko siya. Amen. Deserve ko na pagpalain kasi nag-e-effort ako para sa Kanya. And kapag hindi na-meet, amen, yung Kanyang expectation dahil meron pa lang mas magandang plano si Lord, nagtatampo sa Panginoon, umaalis sa church. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, salamat at andito ka pa rin. Sabihin mo sa kabila, walang aalis. Amen. It is important na maging humble lang tayo parati, hindi hambog. Amen. Hallelujah. Amen. Huwag nating, we start humble, amen, and we finish humble. Amen. Huwag lalaki ang ulo. Amen. Naalala ko yung isa sa mga devotion ko about kay dating Haring Saul. Amen. Sino po dito yung nagbabasa pa ng Old Testament hanggang ngayon? Amen. I suggest, amen, magbasa po tayo. Ang ganda, amen, ng mga stories sa Old Testament, amen, para kang nanonood ng movie. Minsan action, minsan drama, minsan love story, may comedy rin, amen. Magbasa po tayo, amen. Hallelujah. So si Haring Saul, he started just fine. Amen. Nung tawagin siya ni Lord, ang humble nga niya eh. Amen. Napaka-humble kahit anak siya ng isang mayaman at influential man sa Israel. And during his time, siya daw yung most handsome man in Israel. Hindi handsome man. Amen? Head and shoulders taller than anyone else in the land. Sabi pa niya, nung tinawag siya ni Prophet Samuel, bakit ako? Amen. Parang yung katabi mo, pag na-assign, ba't ako? Nagiging bat. Amen. So sabi ni Saul, sino ba naman ako? Nanggaling lang naman ako sa pinakamaliit na tribo ng Israel at yung family ko ang pinaka-least important sa tribe namin. Why are you talking to me like this? Amen. Bakit mo ako sinasabihan na ako yung magiging unang hari ng Israel? Amen. And during his anointing, tinawag siya. Di ba ganito sa Old Testament kapag merong announcement na ginagawa, lahat ng mga Israelites mag-gather, amen, at i-arrange nila yung mga sarili nila per tribe at per family, amen, and casting of lots, amen. So eto na, first napili yung tribe ng Benjamin, amen, so tribe of Benjamin, and then next cast, napili yung family of Matrites. Then finally, Saul, son of Kish, was chosen. Pero nung hinahanap na siya, he disappeared. Nawala siya. Amen? So sabi ni Prophet Samuel, tinanong niya ang Lord, Lord, nasan siya? Nasan si Samuel? At sumagot ang Lord sa kanya, sabi ng Lord, he is hiding among the baggages. Amen? Aba, nagtago pa. Amen. Nagtago siya kasi hindi siya makapaniwala na siya ang napili ng Lord upang maging bagong hari. Amen. Sa ano po yan, kung interested kayong basahin, sa 1 Samuel 9 onwards po yan. Amen. Pero wag ka, amen. Nung na-experience niya na ang power and authority as king, lumaki ang ulo. Amen. At masyadong bumilib sa sarili. Hindi na niya fully sinusunod ang Lord at nagde-decide na siya on his own. Nagkaroon ng pride sa puso niya. And alam na natin kung ano naging ending niya. Amen. Inalisan siya ng Spirit ng Lord. Umalis yung Spirit ng Lord sa kanya. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, glory belongs to God. Amen. So, hindi natin gagayahin si Haring Saul. We start humble, we finish humble. Amen. In verse 20, sabi dito, but don't rejoice because evil spirits obey you, rejoice because your names are registered in heaven. Amen. The Lord is teaching us to rejoice even more kasi yung pangalan natin registered sa heaven. Ibig sabihin, your name is written as a citizen of heaven. Amen. Kapag nagpunta ka sa langit, papapasukin ka dyan ng immigration officer. Amen. Kasi taga doon ka. Amen. Hindi ka madedeport. Amen.
So, sa dami ng mga reasons para tayo ay mag-rejoice, amen? Let us always remember that that the greatest reason to rejoice is because our names is registered in heaven. Amen? So ito po yung 3 points, amen, na nabanggit ko kanina. Bakit, amen, tayo makakapag-rejoice? First, you have an access. Amen? Our salvation grants us relationship with God. Amen? And when we have relationship, meron tayong access. At yung access na yon para sa mga anak ng Diyos ay unlimited at unhindered. Amen? Walang pipigil sa atin. Ibig sabihin, you can come to Him anytime. Amen? You can fellowship with Him anytime. You can call on Him anytime. Amen? We can take our burdens to Him and find help. We can take our problems to Him and find solutions. Amen? We can take our hurts to Him and find healing. Because we are the children of God. We can and we should go to the Father and allow Him to minister to our needs. Amen. Sabi nga dyan sa Hebrews 4:16, so let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy and we will find grace to help us when we need it most. Amen. You have a reason to rejoice because you have an access. Amen po ba? Pangalawa, you are secured. Amen. Sino dito yung mga secured kay Jesus? Amen. Once you are saved, kapag ka-save ka na, dahil sa pagtanggap mo kay Jesus as your Lord and personal Savior, and sa paglakad mo sa will ng Lord sa buhay mo, you know that you are saved forever. Amen. No one can steal your salvation away from you. Amen. You are eternally secured. Magkamali ka man, meron kang hope na ang Lord palaging nariyan para mas palakasin, patawarin, at mas patatagin ka pa. Amen. Sabi nga dyan sa John 10:28, I give them eternal life and they will never perish. No one can snatch them away from me. Amen. You have a reason to rejoice because you are secured forever. Amen. At pangatlo, you are rewarded. Amen. Ito yung pinakamasarap sa lahat. 1 Corinthians 2:9. This is what the scriptures mean when they say, no eye has seen, no ear has heard, and no mind has ever imagined what God has prepared for those who love Him. Amen. Yung mga nararanasan nating rewards dito sa lupa, wala pa yan sa inihanda ng Diyos para sa atin. Amen. Yung akala mong super duper blessed ka na, amen. Wala pa yan sa 1% na kayang iparanas ni Jesus sa'yo. Amen. Hindi mo pa naaabot even yung surface ng sovereignty ng Lord. Amen. Kasi sabi dyan na wala pang nakakakita, wala pang nakakarinig, at wala pang nakakaisip. Amen. Kung ano yung inihanda ng Lord para sa mga nagmamahal sa Kanya. Amen. Grabe yung grace ng Lord. Ano po? Kasi isipin nyo, amen, He died for us. Amen. He called us and He saved us. He placed us, hallelujah, in His body. Amen. He gave us a place of service. He equipped us to serve. He gave us gifts, amen, to enable us to do His will. He blessed us. He anoints us. He gives us favor. Amen. He worked through us. Amen. And then when life is over here on earth, amen, He will still reward us para sa mga bagay na Siya naman yung gumawa through us. Amen. Siya na ang gumawa ng lahat. Amen. Nagpagamit lang naman tayo. In the end, tayo pa yung may reward. Amen. Grabe yung grace. What a grace. Amen. You have a reason to rejoice because you are rewarded. Amen. And as we bring these thoughts to a close this evening, I hope and I pray na makita natin that we who are saved have a great reason to rejoice. Amen. That is
because our names stand written in the book of life. Amen. The question that comes to mind now is this: have we been giving the Lord the praise He deserves and is worthy of, or have we been guilty of holding back? Amen. Let us decide that if we are saved, we will act like we are saved. Amen. Let's not take our salvation and its many benefits for granted, but let's give God glory and honor like we have never done before. Amen? Amen po ba? Amen. Praise and glory to God. Hallelujah. Let us call Reverend Don Tuason for the prayer.